Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes! Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. NBC Millones. NBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Abangan this Saturday. And you're watching Ang nasa likod ng generation-defining hits gaya ng Ewan, Sundo at Taralets, may pasimple pero rock na bagong E EP. Ang banda nagkabukingan din sa pasimple reveal. Si Marvin Parate at kailangan pa ba? Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. RH 3:23 na po ng hapon. Techno tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam nyo ba, ka-agri, ang microfarming ay isang paraan ng pagtatanim ng mga gulay at herbs sa maliit na espasyo o bakuran. Nakatutulong ito sa supply ng fresh at masustansyang pagkain para sa pamilya at komunidad. Mas sariwa, mas healthy, mas ligtas sa sakit. Microfarm today, health and wellness all the way. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Okay, balik na po tayo sa ating palatuntunan, partner. Sino ulit ang ating guest? Nandiyan na ba yung ating guest? So ito muna yung, ready na siya, partner. Pero ang ating topic for the day ay ang microfarming for patient nutrition. Para ito sa mga pasyente, para gumaling sila agad at lumakas ang pangangatawan. So ang ating panauhin po ngayon ay isang Chief Nutritionist Dietitian sa West Metro Medical Center. Walang iba kundi si Ma'am Jennifer R. Saavedra. Hello, Ma'am Jennifer, and welcome po sa ating programa Agri Ascenso dito po sa DZRH. Hello po, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Napaka-warm naman ng smile ni ma'am. Very Yung healthy. smile pa lang ni Ma'am, gagaling na yung mga pasyente. Smile pa lang ni ma'am, healthy na. Healthy na, oo. Si ma'am... Si Ma'am Jennifer. Ma'am Jenny, we can call you Ma'am Jenny. Ano po, Ma'am Ano bang Jenny? palayong Yes naman? Ni Ma'am Jenny. Oo. Ma'am, kwentahan nyo nga muna kami ng kaunti dito sa... Ano ba itong West Metro Medical Center? Greetings po from the Asia's Latin City. Buenas tardes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Wellness. Welcome to West Metro. First of all, I would like to introduce our hospital. West Metro Medical Center is located in Zamboanga City, a private hospital with 110 bed capacity and a part of Metro Pacific Health. Isa ito sa mga largest hospital groups in the Philippines. We are also an ISO certified and halal certified hospital.
So, paano nagsimula ang aming microfarming? Nagsimula ang aming microfarming mula sa realization na mahalaga talaga ang nutrisyon para sa recovery ng ating pasyente. So, na-inspire kami in just a single seminar attended dito sa Zamboanga City. Sinuportahan ang management and even without land on the ground for planting, we are able to implement this on the 5th floor of our hospital. Wow. So nasa 5th floor pala yung microfarm ng ating mga kasamahan dyan, ano, sa, tama ba ma'am, sa West Metro Medical Center. Yes, West Metro Medical Center. Tapos ma'am, tama po bang narinig ko sa intro nyo ma'am na nagsiserve din kayo ng halal na pagkain po para din sa mga pasyente. So, lahat po yan ay galing po sa ating mga tanim sa microfarming. Tama po ba? Yes po, part po ng vegetables namin galing sa 5th floor ng hospital. Pero hindi naman po kasi lahat, like mga carrots, wala naman po dito, potato. So, bumibili pa din po kami. Pero ang leafy vegetables, meron po talaga. Okay. Tanong natin siguro si ma'am kung sino ang nag-aalaga sa mga tanim sa microfarm, ma'am Jenny. Apo. Bale, meron po kaming isang staff na assigned dyan sa 5th floor. And duty po siya from Monday to Saturday. Pero po, kapag dating po ng linggo, humingi din po kami ng tulong sa aming nutrition and dietetic services, mga food servers. Sila din po ang nag-aalaga. Sila din po ang nagdidilig. Ayun. Ma'am, para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang konsepto ng microfarming sa loob ng isang ospital? Okay. Our concept in microfarming is really to promote fresh, nutritious, safe, and chemical-free na pagkain to serve sa mga pasyente natin. Habang nakakatulong din po ito to lower the cost of supplies ng ating vegetables sa nutrition and dietetic services ng West Metro. At nabanggit nyo nga po na inspire po kayo na magsagawa ng microfarming nung nag-attend po kayo nung isang seminar. Buti po, supportive po yung management ng hospital po dito, Ma'am Jenny. Opo, yun nga po, nagsimula ito ng dahil lang sa isang seminar and ang management po nagbigay ng 100% support and we really make use of what we have, no? Gumamit kami ng mga non-functional equipment kagaya ng mga hospital bed. Nakita nyo may pans, may refrigerator, may food trolley, na-recycle. yung mga hospital bins, yes. And we really turn the waste into wellness. Oh. Ma'am, tanong ko lang partner kay Ma'am Jenny, yung farm sa 5th floor. So ito yung pinaka-top floor, tama po ba? Rooftop, ika nga po. Gaano kaluwag po ito, Ma'am Jenny? Actually, maluwag po siya, pero nagbigay po sa amin more or less mga 200 to 250 square meters lang. Okay. So, yun po ang minaximize namin to plant yung mga vegetables. And lahat po yun, nandun nga po sa mga non-functional equipment ang hospital. Ma'am, ano ho ang kwan? Ano ang makikita sa inyong microfarm? Okay. So, we have eggplant. Meron kaming bell pepper, meron lettuce, meron kamatis, upo, okra, sitaw, pechay, alugbati, and marami pa pong iba. And bahagi po ito ng aming 2-week cycle menu. Meron po kasing nakalatag na 2-week cycle menu. So we see to it na ang vegetables na meron sa taas,
included po sa 2-week cycle menu. So bilang kayo po ay isang registered dietitian and nutritionist, Ma'am Jenny, no? So kayo rin po yung nagpe-prepare, tama po ba, nung menu, tas ini-incorporate nyo po yung mga gulay po na nakatanim sa microfarm ninyo. So gusto lang po namin siguro malaman, bakit mahalaga po na sinisiguro nyo po na yun nga po, wala pong chemicals, maayos po yung mga tinatanim po na gulay, sa kalusugan po at wellness po ng ating mga pasyente dyan sa Western Metro Medical Center, West Metro Medical Center. Yes po, nakakatulong po talaga ito magbigay ng, nagpapabigay ng sariwa at masustansyang pagkain para sa mga pasyente natin. Alam naman po natin na some of our patients na like cancer, hindi po sila pwede kung hindi organic ang mga vegetables nila. So, isa din po ito na nakakatulong sa recovery ng pasyente natin. Ano ho ang papel ng microfarming sa nutrisyon at kalusugan ng mga pasyente? Ito nga po, nagbibigay po ng mga healthy, may mga nutrients tayo na kailangan na ibigay sa pasyente, especially sa mga patient with diabetes na kailangan nila na high fiber diet. So pwede natin kunin dito. And meron po tayong mga pasyente na constipated and meron din tayong mga pasyente na vegetarian. So lahat po nakukuha natin dito sa 5th floor natin. Madali lang po kasi itanim ang mga leafy. Very manageable lang po compared sa other mga gulay. Okay. So yung management naman po ng ating microfarm, Mama Jenny, paano naman po ito? Ano po ba yung setup ninyo? And then, do you also use ano bang mga technologies po? Aside from nabanggit nyo na ginagamit nyo po yung mga hindi na po ginagamit na mga equipment sa hospital. Kumbaga parang rini-recycle nyo o ina-upcycle nyo po. So, ano po yung mga technologies o systems na ginagamit nyo po sa microfarming dyan? Okay. So ngayon po, wala kaming ginagamit na technology or advanced technology or sistema. Ngunit sa oras po ma-release ang aming grant mula sa Department of Agriculture, plano po namin magpatupad ng parang water irrigation or water drip para sa aming plano magkaroon ng hydroponics. Alam po namin na malaking tulong po ito para sa aming hydroponics na project. Alright. Ma'am, may mga... Sa ngayon po, puro manual lang po ang ginagamit manual namin. dilig-dilig. May mga Yes po. May particular hubang diet programs o menu na ginagamit na gumagamit po mula sa inyong mga harvest? Yes po, meron po tayo, kagaya ng sinabi ko kanina, no? We focus on the high fiber diet because it helps to lower the glucose level ng pasyente, especially to our patients na meron diabetes, no? For our cancer patient na alam po natin na may challenge po sila sa pagbabawal movement or sa digestion. So nakakatulong po talaga ang mga leafy vegetables. Okay. And hindi po talaga maiwasan. Meron talagang mga pasyente na pumupunta dito na more on veggies po sila. Okay. So, yung hospital po na yan, yung West Metro Medical Center, kinilala po dahil kauna-unahang na italaga bilang Learning Site for Agriculture o LSA sa hanay ng mga hospitals sa Zamboanga. Tama po ba, Mama Jenny? So, ano po ang relevance o di naman kaya, ano yung kahalagahan ng pagkilala na ito? Lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin dyan sa Zamboanga. Okay. Ang pagiging first learning site for agriculture ay mahalaga dahil it helps promote good nutrition. Hindi lang po sa mga pasyente na admitted dito, pati na rin po sa mga empleyado namin and sa community. Marami na din po kasi bumibisita dito, tinitingnan yung microfarming namin. And from our end, we learn how to
plant in our own little way. And yun na nga sinabi ko kanina, na we turn talaga itong mga waste into wellness. So we serve also as a model sa ibang hospitals na wala pa naman microfarming. Not only sa hospitals, pati po sa ibang institutions. In promoting the sustainability by utilizing itong mga waste, itong mga containers, mga na hindi na ginagamit. And to think na very limited ang space namin, we don't have land on the ground kasi puro cemented na, no, walang lupa. But still, nakapag-implement po natin ang microfarming sa 5th floor using this very limited space. As in 200 to 250 square meters lang po. Opo. Pero kayo pala, ma'am, ho, ay ISO na, tama ba? Ano ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng ISO at halal certification? Okay. So, para sa amin, ang ISO certification ay nakakatulong talaga sa para magamit, para maging organized ang pagtanim namin. Kabilang na dito itong microfarming. And samantala sa halal certified naman, ito ang nagbibigay ng seguridad na ligtas and malinis ang pagkain na siniserve namin sa pasyente. To consider, ayaw kasi namin magkaroon ng cross-contamination when it comes to halal. Medyo stricto kasi ang halal certification body natin. So, ayaw din namin na ang mga vegetables namin imimix-mix with other vegetable. Baka kasi magkaroon ng cross-contamination. So, dito kasi, makikita natin na from our garden down to our nutrition and dietetic services, pagluto, diretso na po kay patient. Okay. So, wala nang iba pang mga steps, walang paligoy-ligoy, diretso na sa patient. Pero ma'am, gusto ko lang din po tanungin kung yung space po na yun, nakapag-produce po kayo ng enough na greens o gulay para po sa mga pasyente po dyan, or kailangan nyo pa pong mag-angkat, sabi nyo wala kayong potatoes, wala rin pong carrots. Balak nyo po bang magdagdag din po at magtanim? Kung makuha nyo yung grant nyo po, baka pwede na po yun. Di ba, ma'am? I think po, i-experiment po muna namin. Kasi hindi namin alam kung okay ba. At to think, nasa 5th floor po kami, masyado pong mainit doon. So, tingnan po namin kung anong magagawa. Siyempre, through the help of our partners, na sila naman talaga nagga-guide sa amin. Parang gusto kong magtayo ng bahay kubo na may mga manok at saka sa 5th floor. Sasamahan ko na rin ang pangilan-ngilang mga ahas at bayawak. Ay, oh my gosh. Para kompleto. Naging gubat. Maganda yung lugar nila. Maging jungle na po. Maging jungle. Na. Pero tama, medyo mainit nga naman pag nasa pinaka mainit po. Top floor eh. Wala pong bubong, no? As in open lang po ba siya, ma'am? Ito pong nakikita nyo sa yung previous to this picture, yung nakikita nyo kanina mga greens, meron po siyang maliit na greenhouse. Okay. Para sa mga leafy po, yung medyo weak po, hindi po masyadong strong para sa sunlight. Yan. Ayan. Sa Actually, side po yan. Meron po kanina yung mga greens na ito mga po. pechay. May bubong ba yun? Sa kabila. Matibay yung hindi po yan. Actually, yung sili, yung ampalaya, okra. Matibay sa okra, talong, sa init. matitibay sa init yan eh. Pero yan, yung mga salad, vegetable, medyo kanyan. Mahina sa init ng araw. Medyo sensitive. Ma'am, commercial break lang kami sa studio. Babalikan po namin kayo. DZRH number. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta.
Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Master Balota Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, RH. 3:44 ng hapon, Technotip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Mga ka-agri, sa microfarming, pwede nating gawing compost ang food scraps para maging pataba. Mas lumalakas ang lupa, mas masustansya ang gulay, at mas nakakatipid sa gastos. Simpleng paraan para mas maraming fresh at healthy food sa lamesa. Compost today, healthy harvest every day. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Right. So, alright. Ating itanong, i-welcome ulit natin si Ma'am Jenny. Andiyan pa po kayo. Ang ating registered dietitian and nutritionist. Siguro Ma'am Jenny, itanong namin sa inyo po yung paano ho ba nagiging ano ang naging epekto ng microfarming project sa inyong hospital operations? Ma'am Jenny.
Yes po. Ayan. Malaki po ang epekto nito dahil naging bahagi po ito ng branding ng aming hospital. Kapag kasi nababanggit po ang West Metro, parang agad na itong naiuugnay sa microfarming. Nagbibigay din po ito ng positive impression sa aming mga bisita at sa iba pang ahensya. At nagsisilbi din po ito ng inspiration sa iba pang institusyon. Hindi lang po sa ibang institusyon, pati din po yung mga patients namin. Kasi minsan nakikita na lang namin, nandun na sila sa taas. Kasi may mga patients din siguro medyo love din sa mga plants, kaya nandun din sila nag-stay. Not only ang patients, pati ang watchers. Parang naging therapy na rin nila ho yun, makakita ng halaman. Ng mga gulay. Therapeutic therapy po. Oo. Kasi yung kulay na green, di ba sabi nga nila, sabi ng mga scientists, Ma'am Jenny partner, pag dumungaw kasi yung bintana sa malayo at tumingin ka sa mga puno, nare-relax ka di ba? May nadidistress. Dapat siguro magtanim na kayo dyan ng bayabas para mayroong pipitasin yung mga pasyente. Meron po kami nagtanim ng papaya, kaya lang hindi po successful. Kasi nasa lang naman siya, nasa big container po siya ng margarine. So siguro hindi po enough. Nag-try po kami actually. Pero successful po when it comes sa kalamansi. Ma'am, meron kayo nakikita? Actually, ang dami pong prutas ng kalamansi namin. May nakikita kami, may mga pantalon. May mga yes po. Ma'am, hindi ba nagugulat pag gabi pag akyat mo may parang putol na akala mo aswang. may putol na parang katawan. meron po nagsabi na nakakatakot, pero natutuwa naman sila kasi meron talagang time na hindi nyo na makikita ang pants. Puro alugbati na po. Ay, okay. So, maganda rin Tsaka siguro in the future konting flowers para colorful bakit pants? Garden na. Bakit pants lang? Ba't walang blouse? Next time siguro po manipis kasi ang blouse, sir. Manipis. Mas maganda ang pants kay makapal. So recycled din po pala yun. At the same time parang decorative siya. Pero nabanggit po sa Technotip kanina, Ma'am Jenny partner na yung food waste ay pwede rin gawing compost or fertilizer. So, dito po yung cycle talaga po. Wala pong nasasayang, wala pong tapon, ika nga, sa ating microfarming. Wala din po. Kasi kahit po yung mga vegetable peeling namin, tineturn po namin into compost. Meron po kami kasing container, doon nilalagay lahat ng peeling, tapos meron po yung juice na lumalabas. Imi-mix up po namin sa water para pandilig. Actually, organic po talaga lahat. And aside from that, yung peeling mismo, meron din kami isang parang raised bed, doon namin nilalagay. So, after 3 weeks to 1 month, ang soil nun, minimix up din po namin sa another soil para mas maging healthy po. Okay. Actually, wala talagang waste. Ang galing nga So, ito po ay nakakatulong din sa cost-effective na operation po, gastusin sa oras, at yung kung ano pa pong mga kailangan gawin para makatulong po kumbaga sa sa hospital, sa operation ng hospital. Tama po ba, Ma'am Jenny? Yes po. Malaki po talaga ang naitutulong nito sa pagbawas ng cost of supply, especially sa vegetables, no? According po sa finance department namin, no, kagaya ng kanina na binanggit ko, 200 square meters lang po ito, but we were able to save 62,000. And malaking tulong din po para sa department namin kasi every time may kulang like onion leaves, tomatoes, basil, rosemary, hindi na po kami magpe-purchase and hindi na po kami tatawag sa aming supplier. Instead, naaakyat na lang po sa 5th floor. Kasi meron po available doon. Sabi ni Ma'am Jenny, Karen, akyat ka sa 5th floor, pumitas ka ng sili doon. Kailangan ni chef. Ganon. Opo, Ma'am. Ganyan ma'am ang nangyayari dito. Ma'am, paano rin po ito kanina kagaya kang binabanggit ninyo, no? May mga umaakyat na pasyente. So, pero overall, paano po nakaka-apekto sa patient recovery po ito?
Okay. So ang best example po talaga na dito ay ang cancer patient. Kasi meron po talagang testimony ang pasyente na yun nga nakakatulong talaga sa pag-bowel movement ni patient. Normal po kasi for patient with cancer na constipated sila. So ang focus niya talaga ay ang alukbati. So from this, we decided to prepare sa mga pots. Actually, napakita dyan sa natin sa screen. Nagbigay po kami ng mga pots na meron ng pretty na talaga siya. Meron ng veggies. Tapos nagbigay po kami sa mga cancer patient because we believe na dagdag suporta na po ito para sa recovery nila. So, yun po ang first step na ginawa namin, but looking forward na gagawin namin kasi ang radiation kasi is 28-day cycle. So, ang plano namin, after 28 days, another batch of patient will come in. So, mag-aanda naman po kami ng another batch. Last time, nag-ready kami ng, I think, 45 pots. So, this time, ire-ready na naman namin for another batch. Thank you. Okay, ayun. So, with that po, na parang napaka-advantageous po talaga ng microfarming. Pero, ano po yung mga challenges naman po na nakikita nyo po sa pagpapatakbo ng isang microfarm? Lalo na po sa isang concrete na building po. Actually, kabilang po sa mga hamon ay ang pabago-bagong panahon. Extreme sunlight, tapos heavy rains, and kahit papaano may mga pest din po sa taas. So, isa pa, hindi naman po kami agriculturist, so masasabi ko na kulang din po kami sa education, sa kaalaman when it comes to farming. So, yun po ang mga challenges namin. So, kaya doon papasok ang ATI. Magti-training po tayo with ATI. Tama. Tama po. So, pero these challenges po naman kasi are addressed with the help of our local partners. Ma'am, ano mga tulong po ng ATI at DA sa inyo? Ang ATI po, actually waiting pa po kami, pero meron po tayong mga local partners na talagang consistent ang help nila. Few to mention, ang Office of the City Agriculturist, actually sila po talaga ang nagsusupply ng seeds and seedlings. Ang Office of the City Environmental and Natural Resources, sila po ang nagbibigay ng soil compost. And very lucky enough, kasi parang few meters away lang from our hospital ang production area nila. So no need na for us to maghanap ng transportation. Push cart na lang ang ginagamit ni Kuya para kunin ang mga compost. And meron tayong Kids So Farm. I think familiar naman po sila. Sila po ang nagbibigay ng, syempre, guidance, knowledge, and technical support. And just recently, meron kaming nakilala na Kafelayan. Ano yan siya? Hydroponics, lettuce. So, ito kasi ang next project namin. So, ngayon pa lang, nagbigay na si Sir ng gabay na susunod na din ang siya na ang mag-guide sa amin pagdating sa hydroponics. At least meron na kaming isang partner na pwedeng sandalan. Alam nyo, ma'am, napakagandang inspirasyon ng inyo pong effort na yan, ng inyong ospital. Siguro doon sa partner sa mga walang mga bakanting lote sa taas o walang space sa taas. Pero sa baba, kasi marami pong mga hospital institutions, like dito sa PGH, may mga may mga gilid-gilid na bakanter yan eh. Maraming, pero walang nakatanim. Minsan mga natuto yung mga hardin na lang, lalo ngayong tag-araw, kasi syempre nagko-conserve din sila ng tubig. Baka maganda, ma'am, yung mga hospital institutions,
taniman siguro sa halip ng mga bulaklak at mga hardin at mga kung ano-anong mga nakatanim na minsan ay hindi naman na may maintain. Maganda siguro ma'am gawing gulayan ano. Tapos yun ang yun ang isama sa pagpapakain sa mga pasyente. Hindi ba? Isipin mo kung yung mga senior citizen natin ay sisilbihan mo ng steam na talbos ng kamote, mas ma-appreciate niya yan, partner. Oo, 'di ba? Nilagang okra, 'di ba, ma'am? Oo. Ginisang pechay. Palagay ko at hindi na sila bibili ano. But anyway, kanya-kanyang kanyan. At napakaswerte ng inyong mga pasyente riyan. Napakaswerte po ng inyong lugar na kayo ay may ganyang anong tawag roon? Effort. Meron kayong ganyang may initiative na ganyan. Opo. So, ang plano ninyo, dagdagan pa yan, hydroponics, magkaroon kayo ng marami pang at siguro paano po kaya ma'am, halimbawa, curious lang ako, paano kung dyan sa paligid-ligid ninyo may mga building na may ganyang rooftop na malawak at sabihin, uy, ma'am Jenny, di ba? Baka gusto ninyong gamitin, libre na yung aming mga rooftop para makatulong din kami makatulong din kami sa ospital. Kayo na lang ang bahala kung anong gusto nyong itanim, but we will let you use it for free para naman sa mga pasyente. Pwede ba yun, ma'am? Halimbawa? Possible, sir. Possible, di ba? Parang magiging magiging ano lang ninyo, joint project. Kanila yung lugar. Kanila yung lugar. Kasi gusto lang makatulong, nangihinayang. Wala namang gumagamit, wala namang umuupo ng rooftop, di ba? Ba't di natin, kumbaga magkakaroon na ng branch ang inyong gulayan sa taas. Branch talaga. Oo. So anyway, ma'am, baka may mensahe kayo sa mga nakikinig, sa inyong mga pasyente. Okay. Ang message ko po, especially to those who are planning to start farming, huwag po matakot magsimula. Ang simpleng hagbang po sa microfarming ay maaaring magdulot sa malaki at positibong epekto sa kalusugan, nutrisyon at community natin. Hindi po hadlang ang walang lupa. Makakapagtanim pa din po tayo kahit sa anong klaseng container. Sa mga pinapakita po namin pictures sa inyo, kung ano yung nakita nyo is not just a garden. It is a story of days when we felt discouraged, disappointed, and uncertain. Napakahaba po ng process and slow ang process. But aside from this, the story also is about patience, teamwork. Hindi po tayo makakapag microfarming alone. Kailangan natin ng local partners, kailangan natin ng ibang departamento sa ating institusyon, learning and faith. Kagaya ng isang tiny seed growing quietly beneath the soil, our dedication in microfarming was rooting dyan. So, behind every harvest is dedication, behind every seed is hope. Proving that even the smallest seed can grow into something truly meaningful. So, never underestimate the power of planted seed. It can grow into big results in the future. Wow. Thank you. Very good. Thank you, Ma'am Jenny. Napakaganda naman ng mga binanggit ni Ma'am. Sana marami pa pong gumaya sa inyo at maraming ma-inspired sa inyo pong initiative na ito. Ma'am Jenny, salamat po sa inyo for joining us this afternoon. Thank you din po. Thank you, Ma'am Jenny. Si Ma'am Jennifer Saavedra, registered nutritionist dietitian. Wala po siya ang chief nutritionist dietitian ng West Metro Medical Center na ating pong nakasama ngayong hapon. Thank you so much, ma'am, partner. Ayan po. At sa ating mga ka-agri, mag-enroll sa libreng online courses sa e-learning portal po. Bisitahin po ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Subscribe na rin sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa learning videos on agriculture. Abangan sa Facebook page ang ipopost na highlights tungkol sa naging topic ngayong araw. Bisitahin lang po ang @ATI Interactive. I-follow din po sila sa Instagram, sa X at TikTok at
ATI Interactives. Para pa sa ibang impormasyon at content at para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag lang at mag-text sa ating Farmers Contact Center. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok ngayong araw and Happy National Women's Month! Thank you, partner. Sa ngalan po ni Ma'am Nyet Arceo, Assistant Director ng ATI. Kami po ang inyo nakasama. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. This time check. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga wais na paraan para mapanatiling sariwa ang gulay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang mga berde at madahong gulay pagkatapos hugasan ay mainam na ibalot sa dyaryo. Ilagay ito sa isang container o sealed plastic bag bago ilagay sa ref. Ang mga kamatis na may i-store lamang sa room temperature at ilayo sa direct sunlight dahil napapabilis nito ang pagkahinog. Ngunit kung ito ay hinog na, ilagay na lamang ito sa ref. Paalala naman, ang bawang,
Huwag balatan kung hindi gagamitin. Ilagay lamang ito sa isang open container. Habang pagdating naman sa patatas, ilagay ito sa paper bag o ibalot sa dyaryo. At para naman sa biniling sitaw, carrots, broccoli, cabbage at celery, ibalot ito sa paper towel bago ilagay sa resealable plastic bag o container at saka ipasok sa ref. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.